هلا ولا يا شيخ سعد، السلام عليكم. طيب الحمد لله. نعم. أنا حتى الآن مشغولين يا شيخ في البرنامج. يوجد أيوة موجود في فوق. هو يعرف يا شيخ أحمد ياب. شيخ نعم. هلا ولا يا شيخ. لا بيجيك ما في مشكلة يا شيخ. Oke dia nih, ya kekonik dia nih. Saya terletak di tanah bangkai, bukan nomor kalian. Bakal dia. Konik dia. Mungkin kan ini petang. Tidak sangat. Alah, yang pindut kan yang sini, tengah. Konik dia nih. Maka ikaw magindog siguro. Okay. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapit kayo dito mga bro. Min, dito kayo. Lapit tayo dito. Mga kapatid, unang-una pasalamatan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. At alhamdulillah, isa namang mga mabiyayang gabi dahil meron po tayong bisita mula pa sa lungsod ng mahal na propeta Muhammad sallam sa Madina. So binisita niya tayo. At hindi ito bago sa ating paningin dahil ito ay last Ramadan, nandito po siya. So alhamdulillah, ang ating butihing sheikh, si Sheikh Abdul Muhsin Ranain at kasalukuyang nag-aaral sa Islamic University of Madina. At alhamdulillah magbabahagi siya ngayon sa atin ng kaalaman at hopefully mga kapatid tumutok ang tabayanan po natin at mamaya magtanong tayo hingil sa kanyang paksang tinatalakay. Tamam? Okay? Sheikh, palitafaddal. Diyan. Dari satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Sa lahat po ng andirito ngayon ay binabati ko po kayo ng pagbati ng relihiyong Islam na kung saan ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya doon sa paraiso ng Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalamatan natin siya at ipagmalaki natin ang Allah Ta'ala, purihin natin ang Allah Ta'ala sapagkat siya na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay karapat dapat siyang purihin, karapat dapat siyang sambahin. Siya lamang ang karapat dapat sambahin at wala nang iba pa sa Kanya. At sumaksi po tayo, saksihan natin na wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah, at saksihan rin natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapasakan niya nawa ang kapayapaan, siya ang ulipon at sugo ni Allah, at ang kapayapaan at saludo ng Allah Ta'ala
ay para sa kanyang propeta Muhammad, hanggang sa kanyang pamilya at mga kasamahan, at sa lahat ng mga susunod sa kanila hanggang pagdating ng araw ng paghukom. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ako po ay nagagalak na ma-meet kayo ulit dito sa Islamic Center sa Raqqa, dito sa Khobar, na kung saan, kung natatandaan nyo pa, is nung last Ramadan, particularly last 10 days of Ramadan, at mga maybe 10 days or 5 days sobra after Ramadan, is andito ako, kasama ninyo ako. So sabi pa nga nila, marami tayong mga alaala sa time na yun, lalo na yung nagkuhan tayo dun sa Corniche. Doon tayo nagklase tayo doon mula alas 8:30 hanggang alas 4 ng umaga. So yun, so isa yun sa mga magandang alaala natin sa mga time na yun, at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi yun maging huli na mga pagsasama natin dito, at hindi rin yun maging huli na pagsasama natin patungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalataya, ang topiko po or yung gusto kong maipaabot na usapin o talakayan sa gabing ito sa inyo lahat dito, yung nakalagay dito po sa ating kandiyan kasum. Ganyan lang talaga. So kung natingnan nyo ito, kung basahin po natin ito, ang ibig sabihin po, al-i'tisamu bi kitabillahi bil kitabi was sunnah. Ibig sabihin, al-i'tisam, ibig sabihin ng al-i'tisam, ang pagsunod. Ang pagsunod. Bil kitabi was sunnah. Ang pagsunod sa Quran. Ang pagsunod sa Quran at ang pagsunod sa propeta, sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit bago ang lahat, bago po natin talakayin ang bagay na iyan, ay ano pala ang tinatawag na Quran? At ano rin ang tinatawag na sunnah? Upang maliwanagan tayo kung ano ang bagay niyan, kasi mag-topic tayo ngayon kung ano yung paghawak o pagsunod sa Quran at sa sunnah, pero di natin alam ano yung Quran. Hindi rin natin alam ano yung tinatawag na sunnah. So unang-una sa lahat mga kapatid, ang tinatawag na Quran, ito po ang salita o pulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa nating mga ulama, al-Quranu kalamullah. Ang Quran, ito po ay salita, pulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Quran, lahat ng nasa Quran, ng nakasulat dyan, lahat yan ay mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang Quran, ito na yung pinakatotoong salita. Walang halong kasinungalingan. Kaya nga nagsabi ang propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Katotohanan, ang totoo na, ang totoong salita, ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang halo ito na kasinungalingan. Kailanman ang Allah ay hindi magsisinungaling sa kanyang mga nilikha. So yun ang Quran. Ang Allah Ta'ala ay nagsasalita, nakipag-usap sa atin ng Allah sa pamamagitan ng Quran na andito sa atin ngayon, binabasa natin. So yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Naniniwala tayo na mga Muslim na ang Quran ay wika, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat sa isang Muslim ay sikapin natin paano natin mababasa ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yung pagbabasa ng Quran, kahit hindi pa natin ito maintindihan, kasi hindi man agad-agad na malaman natin agad, step by step. Ang pag-aaral kasi, kahit sa secular na pag-aaral, step-by-step process yan. So dito rin sa Islam, lalo na yung Quran, paano yon basahin, paano yan paano yan basahin, ano yung ibig sabihin yan, step-by-step process yan. So sikapin natin na matuto tayo paano makabasa ng ng Quran sa pamamagitan ng pag-aaral, lalo na dito sa Islamic Center ninyo. Alhamdulillah, isa sa mga biyaya ng Allah sa inyo, dahil
napadpad kayo sa area na kung saan may magtuturo sa inyo ng Islam. May magtuturo sa inyo ng Quran, paano yung pagbasa nito at ano yung ibig sabihin nito. Di kagaya ng mga nangyayari sa mga ibang kapatiran natin, andun sila sa area na kung saan walang maalam, walang may alam sa kanila sa Quran. Hindi marunong bumasa o kung marunong man bumasa, hindi nila maintindihan ano yung Quran. Kasi walang mga ulama, walang mga scholar sa area nila. So alhamdulillah, dito kayo sa area na provided na sa inyo lahat. Nasa inyo na kung talaga sincero kayo at interesado kayong matuto ng inyong relihiyon kagaya ng relihiyong Islam. So as a Muslim, ang Quran hindi lang yan binabasa. Ang Quran, inaaral yan. Ano yung ibig sabihin yan? Kasi ang Quran, alam natin, ay nasa wikang Arabic na hindi tayo mga Arabo. Nasa wikang Arabic yan. So sikapin rin natin na malaman natin ano ang ibig sabihin ng Quran. Kasi ang Quran, walang pagdududa na kahit hindi natin ito naiintindihan, lalo't lalo na tayo hindi mga Arabo, ay lalo na kung ito ay nababasa ng mabuti at ng proper na pagkabasa ng Quran, yung may epekto siya sa ating puso at sarili. So paano pa mga kapatid kung ito ay naiintindihan natin? So mas malakas ang epekto ng Quran sa atin kapag naririnig, aside sa naririnig natin, nagagandahan tayo sa pakikinig nito, at the same time, naiintindihan natin. Dahil yan yung pakay ni Allah sa pagpapababa ng Quran. Sabi niya sa Quran, sabi niya, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, yan yung aklat. Yan yung aklat na ipinababa sa inyo. So para ibinaba ni Allah ang Quran sa atin, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na punong-puno ng biyaya. So ang Quran ay biyaya. Ang pagbasa sa kanya, biyaya. Barakah, blessings. Ang pag-aral sa kanya, biyaya. Ang pagsabuhay sa kanya, biyaya. Ang pagturo sa kanya, biyaya. So may mga tao kasi na humihingi sila ng blessing sa Quran. May makita kayo na magganito. May mga Muslim na walang kaalam-alam pa sa Islam, hindi nagsasaliksik ng kaalaman. Akala nila yung paghihingi ng blessings sa pamamagitan ng Quran, yung hahalikan yung Quran o yung ipapahid sa katawan. So, hindi ganyan yung paghingi ng baraka o blessing kay Allah sa pamamaraan ng Quran. Makukuha natin ang baraka ng Quran kung atin itong pag-aaralan, babasahin natin, aalamin natin ang kahulugan nito, isasabuhay natin at ituturo natin ito sa iba. Diyan makukuha natin yung baraka o blessings ng Allah sa pamamagitan ng Quran. So yun, napaliwanag natin kung ano yung Quran. So ngayon, ano na naman yung tinatawag na sunnah? Ang sunnah, mga kapatid, sa pananampalataya, ito po yung mga gawain, practice. Mga gawain, practice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang mga Muslim ay bilang mga Muslim, inutusan tayo o tinuruan tayo ng Islam na kailangan yung mga gawain natin, lalo na pagdating sa mga gawaing pagsamba, ay susunod tayo sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong gumawa ng anumang pagsamba na hindi itinuro ng Propeta Muhammad sallam. Huwag tayong gumawa ng anumang pagsamba na hindi tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya ng nangyayari sa ibang mga Muslim, kahit saan sa sulok ng mundo, kahit dun sa Pilipinas, may mga Muslim na gumagawa sila ng mga gawaing pagsamba, ngunit yung mga gawaing pagsamba na iyon, hindi itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung tinatawag natin na bid'ah, yung mga innovations, yung mga makabagong pamamaraan ng pagsamba na hindi naman itinuro sa atin ng Propeta Muhammad. So wag tayo dun. Pagdating sa pag-ibada, pagsamba kay Allah, sumunod tayo sa sunnah, pamamaraan ng propeta. Paano siya sumamba? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa pagsasala, pagdarasal, ng 5 times a day prayer, anong sabi niya? Sabi niya, Sallu kama ra'aytumuni usalli.
Magsala kayo, magdasal kayo ng kagaya ng kung paano nyo ako nakita magdasal. Meaning, gayahin ninyo yung pagdasal ko. Kung ano yung nakita nyo sa akin na pamamaraan, gayahin nyo. Pagdating naman sa yung paghuhudo, example, magdasal tayo, siyempre maghuhugas tayo. So kung gusto natin magwudu, kailangan sa pamamaraan rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi niya, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Sino ba yung magwuwudu sa inyo ng kagaya ng pagwudu ko? Then pagdating naman dito sa mga ritual, mga gawaing pagsamba, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Kunin nyo sa akin, gayahin ninyo mula sa akin yung pamamaraan ko ng mga ritual, mga pagsamba. So yung gayahin ninyo sa akin, ako yung gawin ninyong modelo. Pagdating naman sa pagda'wa, pagpaparating ng Islam, ng mensahe ng Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Magsabi ka Muhammad, sabi ni Allah, magsabi ka Muhammad na ito ang aking pamamaraan. Ito ang aking daan. Ang daan ng Propeta Muhammad, pamamaraan niya ay yung paghihikayat, pagda'wa, pagpaparating ng mensahe ng Allah at ng Islam sa katauhan ala basira, ng may kaalaman sa Islam. Kasi may mga Muslim ngayon, sad to say, pumapasok o sumasali sila sa gawaing da'wa, yung pag-propagate ng Islam, pagpapalaganap ng Islam, pero wala silang saktong kaalaman. Di sila nag-aral ng Islam. Di sila nag-aral dun sa Pinas. May mga madrasa naman dun. Di sila nagpa-enroll, di sila nag-aral. Di sila nagtatanong sa mga ulama, meaning nagpapalaganap sila ng Islam nang wala silang kaalaman. So hindi yan yung pamamaraan ng propeta. Ang pamamaraan ng propeta, magda'wa ka, magpalaganap ka ng Islam, may pinag-aralan ka. Tama yung pinag-aralan mo. So yun yung pamamaraan ng propeta. Pagdating naman sa akida, pagdating naman sa ating doktrina ng mga Muslim, nasabi ng Allah Ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Sabi ng Allah Ta'ala, O Muhammad, kung sila ay maniwala sila ng kagaya ng paniniwala mo, na naturo na sila sa tamang landas. Nagabayan na sila sa tamang landas, kung yung paniniwala nila ng mga tao ay kagaya rin ng paniniwala mo. So lahat ng ating gawain kailangan naaayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala, sabi ni Allah, wala akong ibang pakay dahilan sa paglikha sa mga jin, mga ingkanto, at mga tao maliban na lamang ay sambahin nila ako. So yan yung dahilan bakit andito tayo sa mundong ibabaw, ang sambahin si Allah. So ang tanong ngayon, paano natin sasambahin si Allah? Sambahin natin si Allah sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pasok tayo sa ating mawdu o ating tawag nito, ating topic, which is al-i'tisamu bil kitabi was sunnah, ang pagsunod sa Quran at ang pagsunod sa sunnah o pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nagwika si Allah, nagsabi si Allah sa Quran, sa Suratu Ali Imran, may chapter sa Quran na yung pangalan is Ali Imran, verse 103. Ano yung sinabi ni Allah doon? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. At panghawakan ninyo ang lubid. Alam niyo yung lubid? Yung tali. Panghawakan nyo yung lubid ni Allah, kayo lahat, at huwag kayong magkawatak-watak. Qala Ibn Kathir rahimahullah, nagsabi si Ibn Kathir. Sino si Ibn Kathir? Si Ibn Kathir, isa siya sa mga Muslim scholars. Isa siya sa mga Muslim scholars na nagtatafsir. Yung tafsir, yung nag-e-explain ng Quran. Ano yung proper na pag-intindi ng Quran? Kasi yung Quran natin, although mayroong translation na into English, Tagalog, hindi yan sapat. Kailangan yung pagkaintindi natin sa Quran, pagkaintindi natin sa mga talata o sinabi ng propeta, kailangan tama at proper na pagkaintindi.
Kasi marami ngayong mga Muslim na nag-aral nga ng Quran, nag-aral nga ng hadith, pero yung pag-intindi nila doon, hindi kagaya ng pag-intindi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran at ang Sunnah, yung mga hadith, mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniintindi yan kung paano yan inintindi mismo ng Propeta Muhammad at ng kanyang mga sahaba o mga kasamahan. Kasi sila yung mas nakakaalam ng Islam. Sila yung mas nakakagets, nakakaalam kung ano yung pakay ni Allah sa aya, bersikulong ito. Sila yung nakakagets, nakakaalam kung ano yung punto ng Propeta Muhammad sa kanyang sinasabi. Pero yung makabasa lang tayo ng isang bersikulo dyan, nakatranslate into English or hadith, sinabi ng propeta, nakatranslate na sa atin sa English o Tagalog din, iintindihin na lang natin ng ating sariling pag-unawa. Hindi ganyan. Hindi ganyan yung tinuro sa atin ng Islam. Ang Islam ay naturo sa atin na kung iintindihin natin yung Quran at yung hadith, iintindihin natin yan kung paano yan inintindi ng Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. So sabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, kaawaan nawa siya ni Allah, patungkol sa bersikulong ating nabasa kanina, yung sinabi ng Allah na wa'tasimu bihablillah, at panghawakan nyo ang lubid, ang tali ni Allah. Ano pala yung tali ni Allah? Sabi ni Ibn Kathir, qila bi'ahdillah, yung pangako natin between kay Allah at sa atin. Ano yung pangako pala natin sa Allah? Nung bago tayo nilikha ni Allah, nangako tayo sa Kanya na siya lamang yung sasambahin natin. Magtawhid tayo sa Allah Ta'ala. Yun yung covenant, yun yung agreement natin kay Allah bago tayo napapunta sa mundong ibabaw. Yung siya lamang na Allah ang ating sasambahin at di tayo sasamba sa iba pa sa Kanya. At the same time, isa pa sa definition ni Ibn Kathir sa yung tinatawag na tali ni Allah, na inutusan tayo ni Allah na panghawakan yun, ang Quran. Ibig sabihin, panghawakan natin ang Quran. Sundin natin ang laman ng Quran. Then, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Si Ibn Abbas, si Abdullah Ibn Abbas. Sino na naman si Abdullah Ibn Abbas? Ito si Abdullah Ibn Abbas, pamangkin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang sahaba, isa siyang kompanyon, kasamahan ng Propeta Muhammad. Isa siya sa mga maaalam na mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta, mataas yung pinag-aralan. Siya yung tao na nanalangin yung Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanalangin siya kay Allah para kay Abdullah Ibn Abbas. Anong sabi ng Propeta Muhammad? Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, turuan mo si Abdullah Ibn Mas'ud ng kaalaman patungkol sa pag-explain ng Quran at turuan mo siya ng kaalaman patungkol sa Islam. Na yung panalangin o prayer, dua ng propeta ay tinatanggap yan ng Allah Ta'ala. Tinatanggap yan ni Allah, kaya si Abdullah Ibn Abbas, siya yung tinatawag na mufassir, translator ng Quran sa kanyang kapanahunan. Isa rin na titulo, bansag na hawak niya hanggang ngayon, tarjumanil Quran, translator ng Quran. So ano yung sabi ni Abdullah Ibn Abbas about sa bersikulong nabasa natin kanina na panghawakan nyo ang lubid ni Allah? Ano yung pagka-explain niya doon? Sabi niya, tamassaku bidinillah. Panghawakan ninyo ang relihiyon ni Allah, meaning ang Islam. Panghawakan nyo ng maigi ang relihiyon ng Allah, which is ang Islam. Wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu an, nagsabi na naman si Abdullah Ibn Mas'ud. Kanina, si Abdullah Ibn Abbas. Ngayon si Abdullah Ibn Mas'ud na naman. Ito si Abdullah na anak ni Mas'ud, isa rin itong kasamahan, kumpanyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin ito sa mga memorizer ng Quran sa kanyang kapanahunan. Maalam rin ito pagdating sa Quran. Ano yung sinabi na naman ni Abdullah Ibn Mas'ud patungkol sa lubid o tali ni Allah? Sabi niya, huwal jama'ah. Ito po yung pagkakaisa. Ibig sabihin, magkaisa tayo. Magkaisa tayo sa Quran ng Allah Ta'ala,
panghawakan natin ng maigi ang katuruan ng Islam at huwag tayong magkawatak-watak. Then, may sinabi pa ibig sabihin nito, qawluhu ta'ala, wala tafarraqu. Sabi ni Allah, wala tafarraqu. At huwag kayong magkawatak-watak. Ibig sabihin, amarahum bil jama'ati wa nahahum anil furqah. Ibig sabihin, pag sabi ni Allah na huwag kayong magkawatak-watak, ibig sabihin, inutusan tayo ni Allah ng pagkakaisa. Anong klaseng pagkakaisa? Pagkakaisa sa grupo, pagkakaisa sa organisasyon, pagkakaisa ng fraternity, solidarity, o ano pa ba yan? Yan ba na klase ng pagkakaisa yung itinuro sa atin? Hindi. Ang pagkakaisa na itinuro sa atin ng Islam, yung pagkakaisa sa ngalan ng relihiyong Islam. Gawin natin na yung dahilan bakit tayo nagkakaisa dahil sa Islam, dahil sa pananampalataya natin. Magkaisa tayo dahil mga Muslim tayo. Magkaisa tayo sa tamang pamamaraan ng pag-intindi ng Islam. Magkaisa tayo sa tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Magkakaisa tayo sa tamang pag-unawa ng akida o doktrina na tinuro sa atin ng Islam. Magkaisa tayo sa tamang akida, tamang doktrina. Pero yung magkakaisa tayo dahil politics, politics ba yan o ano, hindi yan yung katuruan sa atin ng Islam. Yung unity na tinuro sa atin, ang Islam, ang pananang pagiging Muslim natin, yun yung tinuro sa atin ng Islam. At pinagbawalan tayo ng Allah na magkakawatak-watak tayo. Bawal talaga sa mga Muslim. Isa na problema ngayon ng mga Muslim ang pagkakawatak-watak. May konti lang na hindi pagkakaunawaan, wala na, nagkawatak-watak na. Hindi ganyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung may hindi man pagkakaunawaan, pag-usapan na maigi, hanapan ng solusyon, kasi yung atin doon, paano ma-preserve yung ating pagkakaisa. So naway maliwanag yon sa inyo. Then, sabi dito, قد وردت النصوص الكثيرة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. Maraming mga bersikulo sa Quran at mga kasabihan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtuturo sa atin ng pagkakaisa. Magkaisa tayo at huwag tayong magka-watak-watak. Ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Sabi ni Allah sa Quran, at totohanan, yung mga taong nagkawatak-watak sila. Nagkawatak-watak sila sa kanilang relihiyon. Mga Muslim sila. Ang problema, nagkawatak-watak sila. Naggrupo-grupo sila, lalo't-lalo na pagdating sa akida, sa doktrina, nagkawatak-watak sila. So before tayo dun, ano pala yung isa sa mga malalaking dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Muslim? Yung pagpapalayo natin sa pagsunod sa Quran. Once si Muslim, nakiklaim siya na Muslim siya, hindi na siya sumusunod sa katuruan ng Quran, katuruan ng Propeta Muhammad, yun na yung unang step paano magkawatak-watak ang mga Muslim. Yung magpadahan-dahan ka na magpalayo sa Islam, once iiwas ka na sa katuruan ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Allah, yung mga Muslim na nagkawatak-watak sila, Muslim sila, pero nagkawatak-watak sila, lasta minhum fi shay. Sabi ng Allah Ta'ala, ikaw Muhammad, hindi ka kasama nila. Hindi ka kasama nila. Ibig sabihin, kung once magkakawatak-watak tayo, parang hindi natin kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang hindi natin sinunod ang katuruan ng Propeta Muhammad na magkaisa tayo. Magkaisa sa pagsunod sa Quran at sa kanyang sunna o pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Sana naintindihan niyo yun. Then, merong isang hadith o sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sabi ni Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan, katotohanan, si Allah gusto niya para sa inyo ang tatlong bagay. At the same time,
ayaw rin ni Allah para sa inyo ang tatlong bagay. Meaning, may tatlong bagay na ayaw ni Allah sa atin na gawin natin, meron din siyang tatlong bagay na gusto niya na gawin natin. So ano yung tatlong bagay na gusto ni Allah para sa atin? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a." Gusto ni Allah, unang-una mga kapatid, gusto ni Allah sa inyo, sa atin, yung sambahin natin na siya lamang. Sambahin natin siya lamang na Allah. Wala na tayong sasambahin na iba pang Panginoon maliban kay Allah. Wala tushriku bihi shay'a. At pangalawa, wag nating gawan ng kaparihas, kapantay o katumbas si Allah pagdating sa kanyang pagkapanginoon at lalo't-lalo na sa pagsamba sa kanya. So yun mga kapatid, yung una at pangalawa na gusto ni Allah sa atin, yung sambahin natin siya lamang na Allah. At pangalawa, yung huwag tayong sasamba sa iba pa kay Allah. Huwag nating gawan siya ng katambal. Huwag tayong magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo't-lalo na sa pagsamba sa Kanya. Kasi ang tinatawag na ibada o pagsamba, yan ang karapatan ng Allah. Para lamang yan kay Allah. Wala siyang kahati niyan. Sabi ng Propeta Muhammad, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a." Katotohanan, ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin sa atin ay yung sambahin natin si Allah na siya lamang at wag natin siya gawan ng katambal, kaparehas, kapartner, lalo't-lalo na sa kanyang pagkapanginoon at pagsamba. Yan ang karapatan ni Allah na wala siyang kahati dyan. Wala siyang kahati dyan. Di natin pwede gawan ng kahati ang Allah Ta'ala sa bagay na yan. So yan yung una at dalawa na gusto ng Allah Ta'ala para sa atin. Pangatlo, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." At gusto rin ni Allah sa inyo na panghawakan ninyo ang tali o lubid ni Allah, which is ang Quran, ang Islam, ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah, at huwag kayong magkakawatak-watak. Bakit sinabi sa atin na huwag kayong magkakawatak-watak? Sinabi ni Allah, panghawakan nyo yung tali ni Allah, which is ang Quran at yung pamamaraan ng Propeta Muhammad, at huwag kayong magkawatak-watak. Bakit nagsabi na huwag kayong magkawatak-watak? Dahil ang pagsunod sa Quran at sa sunnah, dahilan na magkakaisa ang mga Muslim. Bakit ang mga Muslim hindi nagkakaisa? Ito, realidad ito. Bakit yung mga Muslim, kamusalam, bakit yung mga Muslim hindi nagkakaisa? Kahit saan ka man, merong hindi pagkakaunawaan kasi hindi lahat ng Muslim talaga ay sumusunod sa Quran ni Allah at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad. Ano sinabi ni Allah sa isang bersikulo sa Quran? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kung kayo man ay hindi kayo magkaunawaan sa isang bagay, may bagay kayong hindi pinagkakaunawaan, ibalik nyo yan kay Allah at sa kanyang sugo. Meaning, ibalik nyo sa Quran at ibalik nyo sa sunnah, pamamaraan ng propeta. Dahil dyan, magkakaisa kayo. So, yan yung sikreto dyan. Bakit tayo inutusan sumunod sa Quran at sa sunnah? Upang magkaisa tayo at hindi tayo magkawatak-watak. Then sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu lakum qila wa qal. At kanina sabi ng propeta Muhammad, may tatlo rin na bagay na ayaw ni Allah sa atin. So ano yung tatlo na naman yun na ayaw ni Allah sa atin? Una, yung tinatawag na al-qilu wa qal. Yung pagsasalita ng asay sa walang katotohanan, yung walang saysay. Yung tao kasi mahilig magsalita, salita. Grabe yung bibig ng tao, parang machine gun, ganun. Ganyan talaga yung tao. Sasalita ng sasalita kahit wala namang kabuluhan yung pagsasalita niya. Magsasalita siya kahit hindi niya rule yung pagsasalita. Marami ngayon yung mga
Muslim nagsasalita patungkol sa Islam na hindi sila deserving magsalita patungkol sa Islam. Kasi andyan yung mga ulama, andyan yung may alam sa Islam, andyan yung may mga taong pinag-aralan sa Islam, pero yung mga taong ito gusto nilang magsalita talaga na magsalita kasi gusto nila marami silang mga fans. Marami silang mga fans, marami silang mga followers. So yan yung mahirap sa panahon natin ngayon, itong tinatawag na al-qilo wa qal. Sa magsasalita tayo ng kahit ano na lang ng mga bagay, kahit pa sabihin na natin, wala namang kabuluhan. Wala namang kabuluhan yung sinasabi niya, pinagsasalita niya, yung kanya sasalita ng sasalita kahit walang faida, walang kabuluhan, yung kanya magsasalita. Kaya nga, anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith? Sabi niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Sino man yung taong nanampalataya, naniwala kay Allah at naniwala na may araw ng paghuhukom, magsabi siya ng mga salitang mabuti, or kung wala na siyang masabi mabuti, tumahimik na lamang siya. Yan, isa yung disiplina dapat sa atin. Yung kailangan ang Muslim, alam niya kailan siya magsasalita. Kailan siya hindi magsasalita. May masabi pa ba siyang mabuti o hindi na? Kailangan ko ba ito sabihin o hindi? Kailangan ma-practice natin yung sarili natin sa bagay na yan. Okay. Pangalawa na ayaw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng Allah Ta'ala sa atin, wa kathratas su'al, yung maraming pagtatanong. Maraming pagtatanong. Ibig sabihin ng maraming pagtatanong, hindi naman yung maraming pagtatanong na di ka na magtanong sa mga ulama, di ka na magtanong sa mga ustad patungkol sa Islam, pero yung magtatanong ka ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Yung mga tanong na hindi naman makakadagdag ng pananampalataya mo kay Allah. Kaya di ko makalimutan, yung ustad namin sa Masjid Nabawi, si Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafidhahullah, may time na bumisita siya sa Indonesia. Nag-lecture siya doon. Then may nagtanong sa kanya, ano daw yung pinagkaiba ng syaitan at iblis? Ulitin ko yung tanong ano daw yung pinagkaiba ng syaitan at iblis? Yan yung tanong. Ano yung sabi ni Sheikh Sulaiman? Sabi niya, ano naman yung mapapala mo sa tanong na iyan? Ano ba yung ikakadagdag ng tanong na yan sa iman mo? Ano naman yung ikakabawas ng tanong na yan sa iman mo kung di mo malaman yung sagot yan? Ibig sabihin, magtanong ka kung ano yung may kabuluhan. Kaya nga si Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, kaawaan siya ni Allah. May time na nagklase siya sa masjid. Maraming tao, mashallah. Si Imam Ahmad, marami yung nag-a-attend ng kanyang lecture sa masjid dun sa Baghdad, sa Iraq sa unang panahon. May nagtanong sa kanya, no, Sheikh, may tanong ako, ganito, ganyan. Hindi niya pinansin. Inuulitan naman niya, Sheikh, may tanong ako, ganito, ganyan. Di na naman niya pinansin. Then, may nagtanong na ibang tao, Sheikh, may tanong ako, ganito, ganyan. Sinagot niya. Sinagot niya yung katanungan ng person number 2. Pero si person number 1 na ilang beses niya tinatawag si Imam Ahmad, hindi niya sinagot. So nagsabi yung person number 1, bakit hindi mo ako sinasagot sa mga katanungan ko? Si person number 2, sinagot mo. Anong sabing ni Imam Ahmad ibn Hanbal? Sabi niya, kung ang tanong mo na yan ay makakabuti pa sa'yo, sasagutin ko. Meaning yung tanong mo, di makakabuti sa'yo. Di makakadagdag ng pananampalataya mo kay Allah, di makakapalakas ng pananampalataya mo kay Allah. So, isa rin na yung disiplina natin sa ating sarili, kung magtatanong tayo, yung may kabuluhan, yung makakabuti sa atin. Lalo-lalo na sa pagiging Muslim natin. Iwasan natin yung pagtatanong sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Then, pangatlo na ayaw ng Allah Ta'ala sa atin yung tinatawag na wa ida'atal mal, yung pag-aaksaya, pagsayang-sayang ng pera. Pagsasayang ng pera. Kasi awayan ng Allah yung pera eh. Awayan ng Allah, blessings yan. Huwag mong sayangin yung awa ng Allah Ta'ala sa'yo. Kasi sinabi ni Allah sa Quran, wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. At huwag kayong mag-aksaya
ng anumang mga awa sa inyo ni Allah dahil si Allah di niya gusto yung mga taong may term yan dyan sa atin. May term sa atin yung taong nag-aaksaya ng mga bagay. May term yan. Sino yung nakakaalam sa inyo? Hindi. May iba pa dyan. Yun. Yung aside pa sa gastador, may kwan pa talaga. Ano? Aside sa materialistic. Basta yung ibig sabihin, sabi ng Allah, hindi gusto ni Allah ang taong nag-aaksaya. Grabe mag-aksaya. Meaning, kung may pera tayo, kung may gagastuhin man tayo, yung kailangan lang natin. Pero yung sobra na at di natin kailangan, wag na tayo dun. Nagets nyo? Kasi ayaw yan ni Allah sa atin. Okay. So, sabi na naman dito, wal-i'tisamu bil kitabi was sunnah huwa at-tamassuku bihima ala fahmi salafis salih wa humus sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsanin wa a'immatul muslimin. Sabi dito, ang pagsunod sa Quran at yung pagsunod sa sunnah o pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po yung paghawak ng maigting sa Quran at sunnah. Paano yung paghawak at pagsunod ng maigting sa Quran at sunnah? Sa pamamaraan ng pag-intindi nito, ng paano ito inintindi ng mga nauna sa atin. Sino itong mga nauna sa atin? Yung mga sahaba, yung mga kasamahan ng propeta Muhammad. Paano nila inintindi ang Quran? Paano nila inintindi yung sunnah? Paano nila ito isinabuhay? Yun dapat natin panghawakan. Marami ngayon yung nagdadakwa ng Quran, nagtuturo ng Quran, nagtuturo ng sunnah, pero hindi kagaya ng pag-unawa at pagsabuhay ng mga taong iyon. So tayo, ang proper na pagsunod sa Quran at hadith o sunnah, pamamaraan ng propeta, yung iintindihin natin ito at isasabuhay natin ito kung paano ito isinabuhay ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga scholar, ng mga ulama natin na mga nauna. Yung mga ulama natin na sumunod rin sa kanilang pamamaraan, so yun, sundin natin yun. Ano yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sabi ni Allah sa Quran, at sino man yung ewan ko ano yung pagkasabi ng yung magsupak, suway. Okay. Sino man ang susuway sa propeta. Ibig sabihin sa propeta Muhammad. Sino man ang susuway sa propeta Muhammad matapos ma-clear sa kanya yung katotohanan. Naturo na sa kanya yung katotohanan, yung totoong turo ng propeta Muhammad, pero sinuway pa rin niya. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. At sinunod niya yung pamamaraan ng hindi mga mananampalataya. Ibig sabihin, aside sa sinuway niya ang propeta Muhammad sa kanyang mga kautusan, yung sinunod niyang pamamaraan, yung hindi pamamaraan ng mga Muslim or hindi pamamaraan ng mga tao o ng mga Muslim na totoo yung pagsunod nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, hindi pamamaraan ng kanyang mga kasamahan. Hindi sila sumunod sa pamamaraan ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sa pagsabuhay ng Islam. So ano yung mapapala nila? Sabi ng Allah Ta'ala, nuwallihi ma tawalla. Iiwan namin sila sa ganyang estado. Sige, gawin nyo na lang yan. Sige, gagawin sila ni Allah na magpapatuloy sila sa pagsuway sa propeta at pagsunod sa hindi pamamaraan ng kanyang mga kasamahan. Hanggang sa darating wanuslihi jahannam. Pagkatapos doon, itatapon sila ni Allah sa impyerno. Yadan billah. Itatapon sila ni Allah sa impyerno. Bakit? Sinuway nila ang pamamaraan ng propeta at yung pamamaraan ng kanyang mga kasamahan sa pag-intindi at pagsabuhay ng relihiyong ito. Din sabi ng Allah, wasaat masira. At yun na yung pinakamasamang destinasyon. Yung itatapon ka sa impyerno ng Allah. Then, may hadith o may kasabihan na naman yung propeta. Sige. Sige, ingat ako kuya. Okay. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sabi ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa yung kapayapaan, "Iftarakatil yahudu ala 71 firqatan, wa iftarakatin nasara ala 72 firqatan, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan, kulluha fin nari illa wahidah." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo ba? Kilala nyo? Nagkawatak-watak sila into 71 na sekta. Nagkawatak-watak sila into 71 na mga sekta. Then, sabi na naman ng Propeta Muhammad, ang mga Nasara, ang mga Kristiyano, ang mga Christian, nagkawatak-watak rin sila into 72 ka mga sekta. So, ang mga Hudyo, ilan? 71. Ang mga Kristiyano, 73. Hindi nagkakaunawaan sa isa't isa. Then sabi ng Propeta Muhammad, at itong henerasyon ko, meaning itong ang mga Muslim, magkakawatak-watak rin sila into 73 ka mga sekta. Subhanallah. So mangyayari na. So may mga tao ngayon magsabi, Ustad, bakit itong mga Muslim nagkakawatak-watak? Dapat hindi magkawatak-watak yung mga Muslim. Ano pa yung magagawa mo? Na mismo na yung Propeta Muhammad nagsabi na magkakawatak-watak ang mga Muslim. Nagisin nyo? Into 73 ka mga sekta, na sabi ng Propeta Muhammad, lahat ng mga sektang iyon, impyerno lahat. Bakit sila maiimpyerno, mga kapatid, na kung tutuusin, yung 73 na mga grupong iyon, yung sinusunod nila, yung relihiyon na dinadala nila, Islam daw. Islam, sinusunod nila yung Quran, sinusunod daw nila yung sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero yun nga, yung pamamaraan ng pag-intindi at pagsabuhay nito ay hindi kagaya ng itinuro ng propeta at ng kanyang mga kasamahan. Ayan ang dahilan bakit nagkawatak-watak sila at itatapon sila lahat sa impyerno. Then sabi ng Allah, ng Propeta Muhammad, illa wahidah, maliban na lamang sa isang sekta. May isang grupo na maliligtas. So ano yung sinabi ng propet, nagtanong yung mga kasamahan ng Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Sino ba yung mga taong iyon na maliligtas? Hindi na nagtanong yung mga sahaba, yung mga kasamahan ng propeta na sino yung mga 73 na sekta yon? Bakit sila ma-impyerno? Hindi na yung tinanong. Ang tinanong na lang ng mga sahaba, yung tanging grupo na makakapasok sa paraiso kasi gusto nila malaman ano yung katangian na andun sa kanila, bakit sila makapasok sa paraiso upang magaya nila. Ano pala yung mga gawain ng mga taong iyon? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tanging grupo ng umma ko na makakapasok sa paraiso, yung mga taong yung pagsabuhay nila sa Islam, kagaya rin ng pagsabuhay ko at ng mga kasamahan ko. So yun, kailangan yung pag-intindi natin, pagsabuhay natin sa Islam, kagaya ng pag-intindi at pagsabuhay nito ng Propeta Muhammad at ng kanyang mga sahaba. Gets niyo? Dahil yan lamang ang tanging pamamaraan na maligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno, iyadan billah. Then, ano pa ito? Okay, sabi dito, "Wattamassuku bil Qur'ani was sunnah ismatun lil 'abdi minad-dalalati wa hidayatul lahu." Sabi dito, ang paghawak ng maigting sa Quran at sa sunnah o pamamaraan ng Propeta Muhammad sa pagsabuhay ng Islam, isa ito sa mga dahilan paano maproproteksyonan ang isang alipin mula sa mula sa kaligawan. At magiging guidance ito para sa kanya. So yung paghawak natin sa Quran, yung pagsabuhay natin ito, yung pagsabuhay natin ng sunnat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, base sa pamamaraan ng propeta at ng kanyang mga kasamahan, isa ito sa mga malalaking dahilan paano tayo makakaligtas mula sa kaligawan. Mula sa kaligawan at magagaydan tayo, maituturo tayo sa matuwid na landas. Ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi
kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nyo kailan ito sinabi ng propeta na hadith niya? Sinabi niya ito sa pinakalas niya na Hajj, yung before siya mamatay. Last niya na Hajj. Anong sabi niya? Katotohanan, iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay. Na kung ito ay panghawakan nyo ng maigting, hindi yung ibig sabihin na panghawakan nyo ng ganito, literal. Ibig sabihin yung isabuhay nyo ito. Isabuhay nyo ito, pag-aralan nyo ito, ituro nyo ito, isabuhay nyo ito. Ng kagaya ng pagsabuhay ko at ng kasamahan ko. Itong dalawa na ito lamang yung iiwan ko sa inyo na kung ito ay panghawakan ninyo, hindi na kayo maliligaw sa tamang landas kailanman, kahit mawala na ako. Ano yung dalawang bagay na yun? Kitab Allah, ang Quran ng Allah. At yung sunnah, pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsabuhay ng relihiyong ito. Then mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may sinabi dito si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, isa sa mga malalaking ulama, malalaking scholar ng Islam. Anong sinabi niya? Sabi niya dito, فَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. Dapat sa taong mananampalataya, dapat sa isang Muslim, yung hindi siya magsalita patungkol sa Islam maliban na may basihan ito mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami ngayon yung mga Muslim, marunong na mag-vlog, marunong na maggamit ng kwan, may ganito na may ganito na, mga vlogger na, makapagbigay ng mga hatol patungkol sa Islam, makapagsalita patungkol sa Islam, akala mo sino na maalam, pero yun pala walang basihan, yung mga sinasabi nila patungkol sa Islam, wala silang babalikan nun mula sa Quran at Sunnah. So delikado, subhanallah. Then sabi pa niya, wala yataqaddamu bayna yadayhi bal yanzur ma qala. Dapat rin sa Muslim, wag niyang pangunahan ang Propeta Muhammad. Wag niyang pangunahan. Ibig sabihin, wag nating suwayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus tingnan natin yung sinabi ng Propeta sinabi ng tao. Example, may tao ngayon, may Muslim, magsasalita siya patungkol sa relihiyong Islam. Tingnan natin yung sinasabi niya. Kung yung sinasabi niya nakatugma ba sa turo ng propeta o hindi. Tingnan natin palagi. Hindi lahat ng magpapakilala na ustad, alim dyan, automatic ka makikinig. Hindi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Then, ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasi yung oras natin parang kwan na. Ito na yung kunin natin. Yung last na ito yung kunin natin. Qala al-Imam Malik rahimahullah. Sabi ni Imam Malik rahimahullah. Si Imam Malik, isa sa mga malalaking scholar ng Islam. Ano yung sinabi ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah? Sabi niya, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha wa ma salaha bihi awwaluha kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Imam Malik, hindi maaayos ang kalagayan ng umma na ito. Hindi maaayos ang kalagayan ng mga Muslim ngayon sa time natin at yung mga darating pa sa atin, maliban na lamang kung susundin nila yung gagawin nila yung dahilan kung bakit naging maayos yung kalagayan ng mga nauna pa sa kanila. Ibig sabihin, yung mga nauna sa atin, yung mga sahaba, bakit lumakas yung Islam sa time nila? Bakit lumawak ang Islam sa time nila? Bakit halos mapanalo nila ang Islam sa lahat ng mga gera sa kanilang kapanahunan? Ano pala yung dahilan ng kanilang tagumpay? Nasabi ni Imam Malik, hindi yun mangyayari ulit sa huling ang tawag ito? Yung sa tipawri pa ganitin. Hindi maaayos ang kalagayan ng huling henerasyon maliban na lamang kung susundin rin nila yung pamamaraan ng mga nauna.
At ano yung kinaayos ng sitwasyon ng mga nauna? Ang Quran, Kitabullah. Ang Quran ng Allah, pagsunod nito at yung sunna pamamaraan ng Propeta Muhammad. Ito kagayan nila pagdating sa ekonomiya, pagdating sa pagsamba, pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay. Naging maayos dahil sa pagsunod nila, pananampalataya nila sa Quran ng Allah at sa sunna pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo sa panahon na may katanungan pa kayo? Ha? Ano po? Gutom na. So hanggang dito na lang kasi wala namang katanungan. So subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.